Good day guys. Ito ang update sa ating nakaset up na breeder dito sa stock. Yan, overlooking ng stock loop yan. Sa stock loop, dalawa nakasalang niya. May bridge siya. Ayan. Yan yung tatlong double cage. May tatlo. Bali, 5 ang nakasalang dito sa stock loop tsaka tatlong double cage sa labas. 5 pares ang nakasalang ngayon sa breeding natin. Sa baba naman, 5 pares naman. Kaya bali total ng 10 pairs ang nakasalang natin para meron tayong ma-breed na panglaro. Hopefully, God willing, makadalawang clutch man lang yan sa 10 pairs. Mainit ngayon yan. May mga young bird na nasa labas. 8 yan eh. 8 young bird. Sisimula pa lang sila magsironda-ronda. Pero ayan, hopefully kung hindi north-south, may maipanlaro na. Pagka pinalad tayo, makalaro na tayo ng north. Worst case, baka south na. Ingal tong inakay na checkered. Katanghalian kasi yan eh. Sila. Si puti. So par yan ang update natin sa loop natin as of April 1. Yan, overlooking ng dalawang loop. So, yan na yung update natin. Mainit ngayon kaya uso yung mga sipon din sa ibon. Naikot tsaka sipon. Although may ganon, dapat talaga gumaling sila naturally para makita yung immune system nila gumana. Dapat ma-build up yung nila, endurance nila, init tsaka ulan. Ayan pa lang, nagsisimula na yan. Second stage ng selection. Patibayan kung sino ang matibay, yun ang mailalaro natin. Ayan sila. Ito, naka-pairing to yung yan yung 2 times pagudpud ko. Pagudpud 1 clacker, pagudpud 2 finisher. Ganda ng contour ng katawan niya. Nakapare siya sa tatay ni Blackcheck 303. Yung producer ko ng Matnog tsaka ng 2 times pagudpud. Yung mga naunang isang anak nito ay karga ko pa ng kalbayog eh. Kaya pinagpares ko sila. Ito producer na to ng 2 times pagudpud eh. Pinares ko siya kay Batik. Kaya nasubukan ko na rin naman yan kasi si Batik 747. Ayan, nakaano na sila, naka-pairing na yan. Ayan, mga panlaro na yan, nakaano yan eh, outcross yan. Although to si Batik, nakapag-produce to ng, pinair ko sa niya, full sibling niya, yung Matnog finisher. May 2 na-produce na yan na F2, inbred, lockbred. Ito naman si to. Maganda ang vigor nito tsaka ng vitality nito tong barako na to. Isa ito sa mga kak ko dito na breeder kak na nakikita ko ng formidability. Medyo formidable siya kasi nakadulo yung anak niyang isa tsaka yung isa naman sa Matnog. Hindi lang nakalusot ng kalbayog nung pinarga ko ng PSRPC. Ganda ng contour nito ni Batik Batik 747. Ganda. Yan ang mock-up ng isang ideal na
Racer. Ang puntong ng katawan niya, ang ganda. Naka pointed siya. Ito naman si Beckert, yung pied na yan. Beckert Cock. Binalik ko ng pairing kay yung checkered na yan na red eye, pearl eye red. Yan yung pairing na nag-produce yung Guinea bird ko kay Red Checklock. Hindi ko lang alam kung anong update kung buhay pa yung ina kay kung nalipad na. Yan, binalik ko yung pairing nila. Parehong small to medium na pairing. Ano sila, malakas naman. Ayaw ko magpahawak na ito. Mapiglas to yung vitality nito. Maganda. Hopefully mag-produce ng malakas na ina kayo. May panlaro. Pearl eye to pearl eye yan. Red pearl eye itong isa. Orange naman yung blue bar pencil pied cock. Kaya hopefully God willing makapag-produce ulit to ng malakas na young bird. Malakas na offspring. Match na match to. Pareho sukat na nito. Ano na to, nasa racing na sila, yung body build nila nasa racing mock up na yung katawan nila, yung build nila mga small to medium na. Hopefully yun 10 pares nakakasa ngayon sila. At least maka 2 clutch man lang. 2 clutch. Pero kung kasi mainit ngayon, sana maganda ang although condition na yan, naano ko na yan. Yung standard preparation ng sa sa level ko bilang small fancier. Na naman yan, na delousing, deworm, flashing. Kaya hopefully pag-produce tayo ng racing offspring ng mga to. Yan masubukan yung pairings ng 10 na yan. At least maka 2 class kasi yun lang, small look lang tayo, yung budget natin hindi naman tayo pwede mag-produce ng marami. Maximum second clutch hanggang 2 clutch, tapos awat na ulit. Maliban na lang kung may magpakita ng si Blue, naka-pairing na rin doon kay Black Check 303 doon sa stock lock. Yan sila dyan. Ayos ang peaceful yan. Naka-enclose yan yung area ng pasok nila. Pero kahit umulan, di mapasa. Ito naman yung puti. Itong puti na to, anak to ni Blue 808. Ang nanay nito, puti na may pasok ng Victor Tan. Yan ang yung pairing naman niya na hen, kapatid yan sa maternal side ni Perul 102. Kaya yung offspring nito mock up ng halos parallel siya ng pagkakagawa kay Perul 102. Infuse lang siya ng Victor Tan. Nasa nga lang, white version ni Perul ang pagkakagawa niya. Kasi itong cock, si Blue yan, Blue 808, may dugo ding Luis Chu yan kasi anak siya ni Blue. Kasi ang tatay niya
Ang nanay niya ang puti. Ayan ang nilabas. Yung kapatid nito ang naikarga ko ng kalbayog. Ito naman, anak to ni White Foundry, yung pearl eye ko dyan na kak. Matandang kako dyan. Ano siya? Ang nanay naman niya, yun din ang nanay ni Perul 102, which is ang bloodline niya, Jansen, cross ng inbreed Beckert, line breed John Arden. Kaya't ang ilalabas nito, halos complete mock-up ni Perul 102, infused nga lang ng Victor Tan white version. Yun sila. Ito ang huling karga nito, Rosario La Union. Puti na to. Ito naman yung kak na yan, yung nasa paso, yung kapatid niyan, nakatapos ng matnog, kinarga ko ng kalbayog. Ano yan si 2052, yung 2051, yun yung kinarga ko sa BSRPC ng kalbayog. Kaya lang, hindi nakauwi. Kaya, second chance. Pag nagkaroon ng offspring niya na YB, mailaro natin. Yan naman ang ang goal ko, tawid dagat ako ng puti in my own little way. Gusto ko makapagpatawid ako ng puti. Hindi ko pa naranasan hanggang matnog lang dahil nung 2021 naka-cancel due to pandemic, due to outbreak of bird flu. Hanggang matnog lang. Nung nag-allowed naman ng kalbayog, di ako napagpawid. Actually, yung kalbayog na loading ko sa BSRPC, 3 puti yun. Ang kinarga ko, isang black check. Yung anak nga ni black check na may dugong pakitong Bricon, Taiwan. Hindi lang nakatawid. Kaya second chance magkarga ulit, makapagpadulo. So far yan ang goal ko ngayon. So sinisimulan natin although initially meron akong existing na 9 young birds dyan. Yung isa may sipon, naka-isolate. Sinubukan kong i-revive muna bago ko alam nyo na, in-isolate ko. Naman, medyo ang goal ko doon, sana makasurvive siya sa mga natural diseases ng young bird. Kasi usually, naturally, dapat malabanan niya ng immune system niya, gumaling siya. Yun. Sabay ng pagbibigay ng mga supplements. Lumabas yun. Ito yung nanay ng kak. Ito ang nanay ng kak na nasa baba. Ito yung pearl eye. Ito yung pinaring ko kay Blue. Ang nilabas yung kak niya. Yan siya. Ito naman yung huling karga nito bago na-cancel ang North. Carmen, Pangasinan. Yung sa Queen Bee Cup. Nag-speed pa to ng hindi nga lang siya ang ipinasok ko sa Queen Bee Cup. Nag-speed siya ng 1:34. Naunahan niya yung black check na in-entry ko ng Queen Bee Cup na ang speed naman 1:1 or something. Nasa clocking yun Ito, nauna naman to ng ilang minuto. Kaya't ang speed niya nasa 1:34. Yun ang mabilis din tong ibon na to nag 1:34 siya ng Carmen, Pangasinan. More or less 133 kilometers yata yun, more or less. Hindi ako nagkakamali. Ayan, anak niya ito. Itong barako na to, na ang kapiling niya si Blue 808, yung blue na ring. Anak yun ng pearl eye na yun. Mga nailaro ko, parehong may lipad yung magulang niyan, si Blue 808, lap champion ng Matnog, second overall yung SDR.
Yan, parehong ang ganda ng ano ng ibon na itong dalawa na itong puti na to eh. Pag nagka-offspring yan, pwede kong ibalik kay Blue yan or ibangga ko sa ibang formidable na breeder ko dyan. Ang hen ko eh. Kapatid ni Perol yan, hen na yan. Third matnog. Kapatid niya yon, yung third matnog ko sa invitational sa BSRPC. Yan lang ang existing ko na mga ibon na napalahian dito sa lot ko. Ito naman si Basten Vandenbroek tong Blue Bar Splash Pied. Yan, kak. Piniring ko na siya kay Bricon Taiwan / Basra 551. Yan. Actually, ang descendant nitong Blue Bar Splash na to, 2 times apare na. Mga descendant niya, yung mga sibling niya. Full sibling niya nakapag 2 times apare. Ito yung iba niyang descendants. So, finisher na rin talaga ng North. Binangga ko siya dyan kay Bricon Taiwan. Basa na 551. Para magkaroon ng speed. Apple body to yung Blue Bar eh. Ito naman siya, medyo bangkain to. Soft ang feather niya. Huli mag-produce. Malakas na yung YB. Itong Blue Bar na to, ito ang isa sa composition ng bloodline ni Blackcheck 303. Kasi yun, may dugong Bricon Taiwan yun. Ito ang Bricon Taiwan. Naka-cross naman siya ng Basra 551 ng Blue Bar. Yun si Blackcheck 303, yun yung 2 times pagudpud ko. Yan, isa yung strain niya ng composition ng bloodline nun. Yung Blue Bar na yan. Gandang mata nito, itong Bricon na to yan. Buti nga may pasok to ng Basra 551 dahil wala na akong Basra sa sa loob ko. Na-disgrasya yung isa kong Basra na contender noon, si 5259. Yung nilaro ko sa BSRPC. Na na Falcon yun. Punit yung dibdib. Umuwi sa akin. Contender yun. Kung nag-clock siya ng matnog, yun, magandang clocking nun. Martes na nakauwi. Nung tinahi ko, patay, wala. Kaya ito, pinahiram to ni Brad Rodel. Kaya may basa na ulit ako sa loob ko. Basra 551. Strain ng Basra 551. Inross niya ng Bricon Taiwan. Yun naman ang Basra, may rin yan. May kunat din yan. Lang, ma-develop mo siya, mapalabas mo yung ganong, ma-train mo siya na makukunat din talaga ang mga Basra eh. Bricon Taiwan. Siya. Kailangan lang mapalakas mo ang immune system talaga ng mga inakay para para may laban-laban tayo sa karera. Nakakamiss din magkarga. Last laro ko North 2023. Bali, nag-skip na ako ng South. And then ngayon Summer. God willing, hopefully, makalaro na ng Norte. Worst case scenario, baka South na. Pero wag naman, sana makalaro na ako nitong Norte.
sana, hoping against hope, na kapaglaro na. Anyway, depende yan sa ilalabas ng panahon kung talagang loobin na makapaglaro tayo ng North Derby using ng mga existing kong YBs, which is 9 pieces. Sana hindi na mabawasan due to sickness tsaka overfly. Hindi na kasi medyo naronda na yung mga yan eh. Yan ang isa sa way ng selection mula sa breeding, young bird, yung fly away, and then yun nga yung sickness and diseases ng mga young bird. Pag nalagpasan nila yan, yun, may pangkarga tayo, God willing, norte. Pero which is kung anong ilalabas ng bukas, okay lang. Pero mas masarap magkalera. Yan ang goal natin, makapaglaro ng norte. Kung hindi pa rin, then come south. Maaring makalaro na tayo. Hindi naman natin pwedeng pwersahin yan. Till next time guys, thanks, God bless.